Martes ng gabi nang huminto muna sa pag-ere ang lahat ng TV at radio stations ng ABS-CBN sa Luzon, Visayas at Mindanao, kasunod ng cease and desist order ng National Telecommunication Commission sa kumpanya. Sakop nito ang 42 television stations sa buong bansa, 18 FM stations at 5 AM stations. Kasama rito ang ABS-CBN TV7 Palawan, MOR 99.9 at DYAP 765 Abante Palawan. Kasabay nito ay ang pagkalat ng maling impormasyon sa mga umano'y paglabag ng ABS-CBN. Ito ay matapos kwestiyonin ni Estrelita Juliano Tamano, Chair ng Federation of International Cable TV and Telecommunication Association of the Philippines o FICTAP, ang paghawak ng network sa 6 na channels para sa iisang congressional franchise. Sinabi niya ring illegal ang pay-per-view feature at TV Plus digital television box ng TV network. Pero pinagbabawal nga ba ito sa batas? Ayon kay Philippine Cable and Telecommunication Association President Ronald Manlapig, ang prangkisa ay hindi katumbas ng isang channel. Katunayan, dahil digital na ang pagpapatakbo sa ABS-CBN, maaari na magkaroon ng maraming channel sa isang prangkisa. Hindi natin kailangan na magkaroon ng isang franchise bawat channel. Okay? Ang prangkisa ng isang broadcasting company katulad ng ABS-CBN, okay, nakalagay na doon yung frequency. Wala pa rin kasing guidelines na binababa ang National Telecommunication Commission para sa pay-per-view services. Pero sinabi ng NTC noon sa hearing sa Senado, kung may makitang paglabag ay mamumultahan lamang ito ng 200 pesos. Dagdag pa ni Manlapig, mandato ng Department of Information and Communication Technology o DICT na lumipat na mula analog TV patungo sa digital TV. Yung masasabi natin na sitwasyon ngayon na dahil sa mandato ng gobyerno para mag-migrate tayo to digital, na tinatawag na digital switchover, kaya yung analog ngayon magiging digital yan eventually. Tinitignan natin dito based dun sa pronouncement ng government by 2020. Taong 2007 na mag-apply ang ABS-CBN ng lisensya sa NTC bilang Digital Terrestrial Television Service. Kaya mula sa 2 free-to-air channels nito ay nadagdagan pa ito ng ilang pang mga channels. Pinaliwanag naman ng isang Palawenyo Electronics and Communication Engineer ang pinagkaiba ng frequency at channel. Base umano sa Republic Act 7966, tanging frequency lamang ang nabanggit at walang sinasabing channel o channels. Sa isang franchise renewal, kasama rito ang karapatang gumamit ng frequency range, kaya multiple digital channels ang pwedeng i-broadcast sa isang frequency. RA 7966 noong 1995 kasi, ito ay panahon pa ng analog TV. Sa analog TV, isang channel lang ang pwedeng gamitin sa isang frequency. Pero dahil nga sa advances sa technology o sa makabagong teknolohiya o digital, maaari na ngayong mag-broadcast ng marami channel o higit sa isang channel gamit ang isang frequency. Sa katunayan, sa standard na ginagamit natin ngayon sa digital TV, hanggang 6 o 8 SD o standard definition channels or 3 high definition channels ang pwedeng i-air ng sabay-sabay gamit ang isang frequency. So, walang nakasaad sa RA 7966 na limitado sa isang channel ang pwedeng i-air sa isang frequency. Kaya malinaw raw na hindi nakatali sa isang channel ang isang frequency at isang franchise. Sa katunayan nga ay parang isipin natin na parang na-maximize ka ng ABS-CBN yung binigay sa kanyang frequency kasi hindi lang ABS-CBN yung nio-offer niya kundi iba pang mga channel at hindi na rin bago sa ibang mga network sa Pilipinas. Mali yung kumakalat na assumptions sa isang frequency, isang channel, isang franchise. Ang mga issue na ito ay napag-usapan na rin sa sinagawang Senate hearing noong Pebrero kung saan sinabi ng Department of Justice na pinapayagan nito ang ABS-CBN na mag-introduce ng pay-per-view feature. Ipinaliwanag na rin ito ni ABS-CBN President at CEO Carlo Katigbak sa pagdinig sa Senado. It's important po for us to really establish that we did not violate a provision in our franchise by offering pay-per-view. I think the second point we would wish to make is that this is one of the cheapest forms of entertainment that we're now able to offer to 9 million homes that have a TV Plus box.
at 30 pesos, it is a lot cheaper than paying for your pamasahe para pumunta sa sinehan. Kaya ang TV Plus at ibang channels nito ay aprobado at pinapayagan ng NTC. Muling nililinaw ng ABS-CBN na lahat ng mga dokumento na kailangan ay na-comply. Kaya malinaw na dumaan ang kumpanya sa legal na proseso at aprobado ito ng NTC. Ipinasara ng National Telecommunication Commission ng ABS-CBN matapos mapaso ang prangkisa nito sa kabila ng naging pangako ng ahensya na nagsabing bibigyan nito ng provisional authority ang ABS-CBN habang wala pang kilos ang Kamara ukol sa franchise extension. RD Cabrestante, ABS-CBN News.